Hindi ho ako naging hepe ng business permit and licensing office. I was just the special assistant to the chief. Alright. Para Okay, lang klaro. alright. At yung dun sa yung katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President? Makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yon. Subalit dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo rin. Sapagkat yun ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin. Doon papasok yung accountability ng aming advokasya. Apart from transparency, dapat klaro yan yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga nagko-corrupt o nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yung bahagi ho ng ating budget ay napupunta doon sa sinasabi nating pangbayad utang o debt servicing. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon at aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay inaibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na tayo, bata pa tayo, naririnig na natin yung korupsyon, subalit imbis na masawata, palala ng palala at higit ng talamak ngayon ang korupsyon. True Lies.